Requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng November 2024. Guys, November na. Ito ang pinakahihintay kong buwan dahil nga magbabakasyon ako sa Pilipinas. At marami tayong update na gagawin kapag nasa Pilipinas na tayo. At eto na ang mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng November 2024. At ang sagot sa mga nagtatanong ay wala pa rin namang pagbabago. At still required pa rin ang pagre-register sa e-travel arrival card kapag uuwi sa Pilipinas at e-travel departure card naman kapag babalik or pupunta sa ibang bansa. Sa mga nagsasabi naman daw na hindi na nga ito hinahanap sa immigration, guys, paulit-ulit na tayo dyan. Ito ang rason kung bakit hindi na ito hinahanap sa immigration. Good news, Mr. Chair. Actually, hindi mo na kinakailangan ipakita yung QR code. We're able to successfully integrate e-travel directly to the immigration system. Ibig sabihin po, pagka-scan pa lang ng passport, hindi na kinakailangan isa-isahin pa ho na mag-scan ng QR code, Mr. Chair. Another improvement po na nagawa ko natin po sa upgrade natin sa e-travel. Sa mga nagtatanong naman kung kailangan pa daw ba ng uuwi kahit nakapag-register na sa e-travel departure card. Ang sagot, kapag isa kang OFW ay required talaga ang uuwi kahit nakapag-register ka na sa e-travel departure card. Dahil magkaiba ang purpose niyan. Kaya nga meron tayong listahan ng mga requirements pauwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa. So, eto ang mga requirements na kailangan nyo dalhin kapag uuwi kayo sa Pilipinas. Isa na dyan ang inyong passport, ticket at ang inyong e-travel arrival card registration. Sa mga walang idea kung paano mag-register sa e-travel arrival card, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Additional requirements naman para sa mga OFW na nag-change employer or lumipat ng kumpanya. OFW nag-change job site, nag-change company name kahit pareho pa rin ang owner. Mga OFW na nag-change position, at yung mga OFW na babae na nag-change ng marital status na napalitan ang apelyido sa visa, passport at kontrata. At yung mga OFW na galing sa visit visa na naging employment visa. At yung mga OFW na kahit documented OFW na first time na uuwi sa Pilipinas. Kailangan nyo pa-verify na kontrata sa Polo Office sa bansa kung saan kayo nagtatrabaho para makakuha kayo ng updated UUIC sa POA sa Pilipinas. Sinasama ko na dito ang mga documented OFW na first time na uuwi sa Pilipinas dahil ang ibang OFW ay hindi nila hawak ang kanilang PAPSBAM account at agency ang gumawa na hindi nila alam na may discrepancy. Kaya mas maigi kapag first time yung uuwi sa Pilipinas ay magpa-verify kayo ng inyong kontrata. Ngunit sa mga OFW naman na dati na nakapag-verify ng kontrata at dati na nakauwi sa Pilipinas at babalik muli sa parehong employer na walang employment changes, hindi nyo na kailangan pa ng panibagong Polo verified contract dahil pwede na kayo makapag-acquire ng UUIC exemption online or sa inyong PAPSBAM account. Yung pangatlo po yung tinatawag nating balik manggagawa or returning workers, no? Ito pong balik manggagawa, sila po yung dati nang nagtrabaho sa abroad, meron po silang valid employment contract at nagbakasyon lang panandalian sa Pilipinas at muli pong babalik sa kanilang employers, no? Sila po ay mga OEC exempt. Kung kayo naman po ay balik manggagawa, online na po ito. Kung babalik po kayo sa inyong dating pinagtatrabahuhan, meron na pong tinatawag na OEC exemption certificate na inyo na pong makukuha sa sarili ninyong online account sa Department of Migrant Workers. Hindi nyo na po kailangang pumunta dito sa amin dahil dire-diretso po yung pagkuha ng OEC sa inyong online account. Sa mga walang idea kung paano mag-acquire ng UUIC exemption online, ay meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. Ngunit kahit exempted na kayo sa UUIC at nakapag-acquire na kayo ng UUIC exemption, ay sinasuggest ko na dalhin nyo pa rin ang inyong valid or latest printed contract kapag uuwi kayo sa Pilipinas. At kung available naman ay dalhin nyo rin ang inyong lumang contract verification just in case man hanapin sa immigration. Sa mga hindi naman marunong mag-acquire ng UUIC exemption online, ay pwede kayo sumadya sa pinakamalapit na POA office sa lugar nyo o kaya naman sa POA desk na matatagpuan nyo sa loob ng NAIA o
or sa Clark International Airport. Bukas sila 24/7 at pwede kayong magpa-print ng OEC exemption sa kanila. Pumunta naman tayo sa mga requirements papunta or pabalik sa ibang bansa para sa mga documented OFW. Number 1, ang inyong e-travel departure card registration. Number 2, ang inyong OEC or OEC exemption. Number 3, ang inyong valid visa. Dito guys sa United Arab Emirates, ang visa natin dito ay ang Emirates ID na natin. At yun ang ipapakita nyo sa immigration. Number 4, ang inyong passport, ticket, at ang huli ay ang OWA membership. Lagi ko sinasuggest guys na dapat lagi kayong mag-renew ng OWA membership kada 2 taon. At hindi naman ito hinahanap sa immigration. Dahil ang OWA membership ay proteksyon nating OFW or proteksyon ng mga OFW habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Pwede kayo mag-renew nito sa kahit saang OWA office sa Pilipinas or sa loob ng NAIA. Pwede ring online na meron akong video tutorial na ilalagay ko sa description ng video na ito para may guide kayo. So yan guys ang mga requirements pa uwi sa Pilipinas at pabalik sa ibang bansa ngayong buwan ng November 2024. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayo updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time. May tanong dito. Babalik daw siya sa ibang bansa ng September 30, ngunit ma-expire na ang kanyang OEC sa September 29. Ano daw ba ang dapat gawin? Ang kailangan nyo lang gawin guys kapag nasa ganitong sitwasyon ay mag-reacquire kayo or kumuha kayo ng bagong OEC gamit ang PAPSBAM account nyo after na ma-expire ang hawak nyong OEC. Hindi kayo makakapag-reacquire kapag valid pa ang OEC nyo. Dapat after expiration. Ngunit dahil nga dikit na ang expiration ng OEC ni kabayan sa mismong flight niya at minsan ay hindi agad nakakapag-reacquire ng panibagong OEC gamit ang PAPSBAM kapag ka-expire pa lang, ang pwede nyong gawin guys ay pwede kayo dumaan sa POA desk na matatagpuan nyo sa NAIA kung sa NAIA kayo manggagaling. At POA desk naman na matatagpuan nyo sa Clark International Airport kung sa Clark kayo lilipad papunta sa ibang bansa. At pareho silang open or bukas 24 oras. May tanong dito na kung kailangan daw ba ang OFW e-card or ang meaning yata niya na kung kailangan ng OFW e-card sa pag-travel. Ang sagot guys ay hindi. Hindi kailangan ng OFW e-card or mas kilalang OWA e-card sa pag-travel. Dahil ang purpose lang nito ay para sa mga discount at benefits ng mga OFW na makukuha mo ang OFW e-card sa OFW Lounge NAIA Terminal 1 o kaya naman NAIA Terminal 3.